Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula December 22 to 28, 2024? Pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi bakalin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Maraming tao, gawin ko na lang energy sila lahat kasi complicated. Kung iisa-isahin ko pa. So, Page of Cups, Wheel of Fortune, Queen of Cups, isa, Three of Cups. Well, ang dating sa akin, may someone na maaaring mag-express ng kanyang feelings. Tungkol ito sa kanyang compassion, na para bang unang senaryo to na para bang gusto niyang hikayatin yung mga kaibigan niya na gumawa ng good deeds o mag-donate. Yun yung unang senaryo. Pangalawa, mukhang makakatanggap ng invitation ng iba sa inyo mula sa babae ano kaya to? Invitation about celebration. Ay, nagmukha na tong gathering. Walang maisip ba? Wala na pangatlo. Okay na yan. So, tingnan pa natin. Ibang spread o ibang scenario. Ang dating dito, ano to? Four of Cups. Ba't ganun yung tsura nito? Siyang na-stress. Sa kausap niya.
Ganito yung naisip ko. Di ba, week to, di ba? Weekly reading. Marami, syempre Pasko eh. Di ba? Mga Christmas party. Maraming gastos ba? Ayan, maraming paglalaanan ng pera. Handa eh. Kumbaga dito, walang pera, nagkapera, ipinanghanda, diba? Ito na yung ending. Sumakit ang ulo kasi nagkapera nga, kasi wala siyang pera dito nagkapera. Napunta naman sa mga handa. So, bandang huli, mapapakamot siya ng ulo kasi walang natira sa pera niya. Excuse me. Na para bang magko-contemplate siya kung saan napunta yung mga pera niya. Na parang napaisip siya sa takbo ng pera niya. Yun lang ang naisip ko. So siguro maganda na sapat lang yung ilalabas na pera para hindi mamroblema sa uli. Since hindi pa naman nangyayari, di ba? Kung hindi pa nangyayari, di kung mapanood nyo to at hindi pa nangyayari, na yun nga, mapunta sa mga kung ano-anong luho, gastos yung pera, eh itabi na. Dapat yung sakto lang yung malalabas na pera para hindi ganito itsura sa bandang huli, lalo na nung babae yung ano rito problemado. May New Year pa naman. OMG. So, maganda kung hindi lahat ilabas ang pera sa Pasko kasi may New Year pa, di ba? Dapat kaunti lang yung ilagay sa Pasko. Ganon din sa New Year. Budget dapat. Kasi, kung mailalabas nga lahat sa Pasko, eh, paano pa yung New Year? Wala nang handa. So, dito ibang case to. Ibang senaryo, ibang deck. Ano to? Baka pumunta yung iba sa inyo sa somewhere na first time nila pumunta, or baka makapunta yung iba sa inyo sa lugar na weirdo. May tamang turn dun eh. Kalimutan ko nung rare. May isa pa eh. Exotic. Ano ang term? Exotic o kakaiba. So, doon pupunta yung iba sa inyo. So, never pa nilang napuntahan o never sa hinagap na mapupuntahan. Club ba to? Ewan ko. Anyways, pwedeng ganun. Somewhere na hindi nyo trip. Hindi trip ng iba sa inyo. Makakapunta sila doon o isasama ng friend
o kakilala nila, hindi nila akalain na dun sila pupunta sa lugar na hindi nila type o weird. Diba pa? Ay. Ano to? Oh. So sa case na to, asahan natin na magiging malungkot ang iba sa inyo due to jealousy. Kung dito jealousy ay anything na may kinalaman sa guilt, financial issues, social anxiety. Ayan yung ano, pwedeng magpasad sa iba sa inyo. So, sa case naman na to, mapapatrouble lang iba sa inyo dahil sa friend. O yung friend nila yung mapapatrouble. Pwede rin na promise, may ipopromise yung friend tapos hindi niya matutupad. Magpapaiba-iba siya ng isip. So again, friend to, may kinalaman sa friend. Actually, hindi lang pala friend to. Pwede ring relasyon. So, tatama to sa friendship or relationship na may someone na ay iba-iba yan, ng isip. O hindi tutupad sa pangako, puro sabi, ganyan. O baka may planong umalis o mag-date, hindi matutuloy. Basta may plano, matagal ng plano, tapos nung mismong araw na hindi tuloy, makakancel o hindi mapopostpone o makakancel literally. So sa case naman na to, baka kayo yung imbitahan o kayo yung mag-imbita. Ngayon, ibang case, may wish na maaaring magkatotoo para sa iba sa inyo. Baka rin makatanggap ng unexpected gifts yung iba sa inyo. O baka ma-rewardan ang effort. May case na manggagaling yung good news sa someone na nag-aaral, na malapit sa inyo. Unexpected visitor, pwede rin. Anyways, punta na tayo dito. Ano pang masasabi nito? Babasahin ko na lang kasi madali naman itong intindihin. Nga pala, dun sa itong dalawang card na to. Halimbawa, may exam na kukunin yung iba sa inyo. Kung mag-aaral, di ba sa? So, babasahin ko na lang. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Your spirit is about to be sublimated. Study. Let love show you how to learn from each other. Confusion. All seekers of
choose will experience confusion. Ask the universe to provide the answers you need. Happy. Embrace your loving connection and be happy. Ilan na ba yan? 4. Honor, treat the people you love with respect, and you'll find your relationship becomes stronger. Ito, nag-flip na ito eh. Be prepared to accept what fate has in store for you. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For